Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo pong lahat. Saan sulok man kayo ng mundo naroroon. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula sa Divine. It's 10:04 a.m. December 28, 2023. So, ilang days na lang po is 2024 na po, and happy New Year po sa inyo lahat. And of course, syempre, isisingit ko na po dito ang aking birthday, no, which is January 1 na po, no. So I'm accepting gifts gifts or what, kung ano man, ano, nag-accept po tayo niyan. Sabi nga, kailangan receive lang ng receive, or kailangan talagang pagka may gift is kailangan natin tanggapin. Okay, so actually itong reading natin na ito ngayon is about vision pa rin, ano, kasi po ang dami pong downloads ngayon, ang dami pong pumapasok na downloads po ngayon sa aking crown chakra, or saman natin si third eye, no. Medyo nagpapasiklab po ang downloads ko ngayon. So ito po is hindi ko na po maalala kanina, actually inaano ko, nire-recall ko po yung vision, pero yun po is, yun na po yung sasabihin ng cards, no? So, more on tarot vision po tayo ngayon. So, which is mas reliable, no? Mas totoo, kasi that's a godly message po, no? Or this is a prophetic word, no? So, pero sa nakikita ko po doon is may mga nagpa-flash na mga images. I don't know kung sila yung mga umaatake sa akin or umaatake sa inyo, or pero kasi po mga kakaibang nila lang, eh. No, hindi po mga tao, or I mean hugis, tao, pero mga parang ibang nila lang po. And andun po yung, oh, by the way, meron po dito, nakikita na, nakaano ko na, recall ko na po. So andito po yung, kayo po is nakikipaglaban po again, pero ibang weapon po ang gamit nyo, pana, no? Pinapana nyo po sila. Totoo naman, kasi bakit pana ang lumabas ngayon sa inyo dito sa downloads ko, no, o sa akin. Bakit pana ang gamit ko ngayon na weapon? Bakit? Kasi ito yung ito yung kumbaga ano to. Okay, so ito yung kasi may mga kalaban din ako nakita sa ere. Ang lalaki. Malalaki po sila na umaatake po doon sa downloads, no. So yung mga malalaki na yon is yun yung pinapana nyo. Mas maganda talaga, kasi kung sword, hindi nyo siya mahahagip, eh. Kung pana, patay agad, no? So kaya doon, ang dami nyo napabagsak. Bukod dito sa baba, bukod sa ere. Very good kayo doon, no? So yun yung nakita ko sa download. So yun yung titingnan natin dito sa cards. Since ito po yung pick up sa akin ng Holy Spirit, ng mga divines, ito po yung pinapili sa akin. Pero kung kailangan ko pong expand, no, is kukuha po ako ng ibang cards. Okay? So, now, syempre, bago po tayo mag-start, kailangan ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga new subscribers, no, sa mga nag-subscribe, no, mga bagong subscribers. Doon sa ating, medyo nag-top po yung topic natin yesterday about, ano ba yung topic natin? Ayun, about doon sa singkitang mata, no? So, maraming salamat po, kasi medyo nag-top po siya, no? Okay, so yun po, kailangan lang po naman natin talaga i-let go, let God yan. No, lahat po naman po talaga kailangan natin i-let. Huwag hayaan nyo na tawagin kayong uto-uto, kung ano man. Importante po dito is hindi kayo gumagante, or hindi po kayo nananakit. Okay, so i-let go, let God nyo po yan. And by the way, continuous po yung yung gift, no? Doon po sa mga mag-a-avail ng mga mag-a-avail po ng mga ng mga amulets, oils, no? Still, meron po akong ganitong parang pa-Christmas gift, or pa-gift ko kahit na po birthday ko, is ako po yung mag-gift doon po sa mag-a-avail ng mag-a-avail nitong mga amulets, no? So papakita ko lang po, kasi kung yung iba po hindi pa po nakikita to, then papakita ko lang po. Okay, so yun po, sa mga nag-avail po, expect nyo na po na meron po kayo mga ganito. Okay?
So, ganito po siya. Ayan. So, may Let Go, Let God, and meron diyang at Angel Whisper 11. At syempre, ang inyo pong lingkod, may papakpak. O, di ba? Bongga. So, ayan. Sa inyo po yan. Okay? So, ito po yung ibibigay ko sa inyo. Okay? So, ang sizes ko lang po nito is medium and large. Okay? So, parang alam nyo yun. And, by January, syempre po, after my birthday, ano na po to for sale, no? Kung sino pong gusto mag-avail, pwede na po siya. Pero for now, it's for free. It's my gift, no, for you. Doon po sa mga mag-avail, no? So, sa mga hindi po makakaabot ng promo, so, January 2 po is, ano na po siya, for sale na po siya for January 2. Okay? So, let's see. Okay, wait lang po ha, may call lang. Okay, so resume po tayo. Okay, so yun po, about po dun sa vision or sa downloads ko kanina is yung, kaya last night is yun nga yung may papana, no? So yun yung weapon mo ngayon. So aside before, no, kung dati ang nakikita ko sa'yo is more on sword, more on parang yung winawasiwas na may bola, na may mga spikes na metal. So ngayon is meron ka namang pana, no, sa spiritual na mundo, no? Okay, so start na tayo. Meron ba ako nakalimutan? Oh, by the way, i-ano ko lang din. Meron pa po tayong mga available na ganito, yung protection and cleansing na candles, no? Now, with herbs po yan ha, may mga special herbs po na kasama yan, okay? And also yung mga oils, no, na may all-in-one protection po yan, ano. So may mga crystals po yan sa loob, and with ano po yan, orasyon po, no. Actually, ito yung orasyon na, okay, so ito yung may mga crystals na may kasama po siyang orasyon. As you can see, meron po siya sa loob, no. Yan. Ito po yung madalas na gamit-gamit ko po, or since nag-start po akong mag-heal, maging manggagamot, is ito na po ang gamit ko na dasal para lang po makapagpagaling, no? So ayan. So yan. Okay? So yan po yung ating all-in-one protection. No? So for business is kasama na rin po to. So ang gagawin nyo lang naman po dito sa oil is ilalagay nyo lang po siya sa mga may mga pulso, no? Like dito, yan, dyan, and yun dito sa ilalim ng ears, no? So, every time na lalabas po kayo or pagkakaligo nyo po, maganda po maglagay na po kayo para po maka-attract kayo ng mga swerte at maalis po yung mga negative vibes sa katawan ninyo. Okay? Yan. Okay, so, ito po is pangontra po sa mga kulang to, ha? Kulang, barang, maganda po to. Kung lagi nyo pong pinapahid sa katawan, protected po kayo. Pero kung halimbawa po may atake na po, no, I mean, ginagamot nyo na po yung sarili nyo, kailangan po talaga religiously is gamitin nyo po siya. Or hanggat maaari po, nasa katawan nyo rin po siya or malapit po talaga sa inyo. Okay? So, lagi nyo po siyang iingatan. And yan po is, hindi po siya, umaapaw po siya. No, makikita nyo na lang po, basa na po yung dito. Pagka ito po umapaw, may mga masasamang elemento or may mga bad spirits na nasa paligid nyo lang po. Okay? So, start na po tayo, no? So, magpe-pray na po tayo. Okay? Yan na po tayo ng blessing. Napakabango ng oil. Panginoong Hesukristo Ama, Diyos Ama sa langit, ako po ay naririto muli sa inyong harapan. Kasama po ang aking mga subscribers, followers, viewers ng Angel Whisper 11. Ako po ay nananalangin at humihingi po sa inyo ng gabay, napakalakas sa proteksyon, mensahe, humihingi rin po ako napakalakas sa mensahe mula sa inyo patungkol po sa vision na inyo pong binigay sa akin o download sa binigay niyo po sa akin. Naway maihatid ko po sa kanila ng malakas, malinaw ang mga ito. Kami po, ako po ay nananalangin na kami po ilayunin nyo sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang po klase ng karamdaman at tukso at bigyan po ng kagalingan ang lahat po ng may karamdaman. Ako po ay humihingi na rin po ng kapatawaran sa lahat po na nagawa namin mga pagkakasala
para po kami ay inyong kalugdan sa lahat ng aming mga gawain. Naway kami po inyong samahan ngayong oras na ito. Maraming salamat po. By the way, gusto ko po muna magpasalamat po doon sa mga comments, no, and sa mga nag-chat po about my health condition, which is ano po, hindi ako nagkaroon po ako ng hindi magandang pakiramdam last the other day, no. Alam niyo, parang andun yung para lang ako nagdahilan, pero alam ko naman po kasi how to cure myself, no. Alam ko po kung paano ako gumaling, no. So yun po, so may way po ako kung paano po mapagaling ang mga sarili. For sure alam din po ng mga healers yan, no. Yun, so now is eto na po ako nagbabalik na punong-puno ng sigla, punong-puno ng energy. Akala ko nga po magbe-birthday ako na may sakit, akala ko sasalubungin ko po yung taon na may sakit ako, pero I really thank God, no, na hindi nila ako pinabayaan, na talagang ginaid nila ako how to treat myself, or how to alam niyo yun, pagalingin ang sarili ko. Okay, so let's see, kuha na po tayo ng message. Masyado na mahaba ang aking mga sinasabi. Okay, so kukuha muna tayo ng message po dito, no. Tignan po natin kung ano po yung about doon sa vision na pinakita po sa akin. Alaman po natin kung ano ang mensahe. Okay. Okay. Ano po ba yung mensahe na yan para po sa akin or para po sa mga subscribers about dun sa mga nakita ko po, lalo na po yung unang-una na mga imahe, no? Ano po ba yan? Mga kalaban po ba yan? Mga kakampi? Ganon. Okay? Pero for sure, nakita ko na nakakipagwasiwas ka, collective doon sa mga nasa ere, no? Is talaga namang napaka-powerful mo doon. Buong tapa. Isipin mo, nag-iisa ka pero binabanata mo, ang lalaki. Ang lalaki nila, promise. Tingnan natin. May kulam na bumaba, no? Kulam, pero bumalik sa kanya. For sure, kasi andun yung may atake sa'yo, no? May atake sa'yo, pero andun yung napapatay mo. Hindi to yung na ano mo lang, napapaalis. Hindi, talagang napapatay mo. Kasi pana, gamit mo dito eh. So, every time na napapana mo sila, tinatamaan mo sila, lusaw sila, or patay talaga. Okay? So, first card is, ako ang iyong sandalan. Which is si God to. No, which is si Jesus Christ to ang iyong sandalan. Totoo naman. Wala naman tayong pwedeng ibang sandalan eh. Sa totoong buhay, no? Wala tayong ibang pwedeng sandalan kundi talaga si Yesu Cristo Ama. Ang Diyos Ama sa langit. No? Or, yan. Pero, number one yan, no? Number one yan na si God ang ating sandalan sa lahat ng oras. And talagang napaka-importante yun. Alam nyo, napaka-iksi na salita ko na yan, yung quote ko na yan na let go, let God, no? Pero makapangyarihan, no? And yan, isa yan sa magsisave sa'yo sa mga trials mo, sa mga struggles mo sa buhay. Kasi once na let go, let God mo yan, meron kang peace of mind, meron kang kaginhawahan, meron kang kaluwagan, no? Lalo na sa pakiramdam. Kasi kung itatanim mo yan sa buong buhay mo, wala mangyayari. Mabigat. Okay? See? Tapos na ang paghihirap mo. Kung si God ang pinili mo, no? Wait lang po Okay, so resume ulit tayo. Okay, so yun, tapos na yung paghihirap mo, no? Dahil nga si God ang pinili mo, or dapat na talagang piliin mo, no? Kasi kung hindi, no, wala mangyayari sa iyong life. So kailangan talaga this coming 2024, no, magbalik loob na po, okay? Okay, so tuloy na tayo, no? Tuloy ako. Bunot na tayo. Ay, hindi, shuffle ko ulit. Shuffle. Shuffle. Okay, so bunot na lang po tayo ulit.
Okay, so yung first card po natin kanina is ako ang iyong sandalan. Then second is yung tapos na ang paghihirap mo. Okay, so meron, meron ganito, no? So layuan mo siya. Okay, so merong person, no? O person mo na siguro ito is malamang nagbibigay sa'yo ng mga toxic, konsumisyon, asaway, mga ganyan, or ito yung mga taong suspecha mo na may ginagawa sa mga hindi magaganda dyan sa mga paligid mo. So, better talaga nalayuan mo na lang. Kesa yung magkaroon ka ng, yung pasimpleng galit, pasimpleng inis, di layuan mo na lang. Kasi mahirap magbitbit ng ganyan lalo ngayon papasok ng 2024 hanggat maaari. Cleanse po tayo lahat. Sarili, bahay, lahat kailangan malinis or maayos. Kaya nga 'di ba, marami tayong mga pamahiin pagpapasok ang bagong taon na kailangan malinis, maayos, lahat kung ano yung mga hindi dapat na gamitin, dispose na, yung mga ganyan palit, ganon, kung ano yung mga sira, pagawa, mga ganon. So, doon tayo sa ganon, ha? Okay, so yun. So, better talaga, hanggat maaari, na yung no connections, no? Ipasok natin dito yung no connections sa mga taong nagbigay lang din ng pabigat sa'yo sa buhay ngayon 2023. Bitawan mo na yan. Okay, so marami ka namang mamimit for sure this coming 2024. Okay? Okay, so this year, may eto na to, is pasok na to sa 2024, no? O kung this year, medyo andun yung talagang nasaid ka, maraming pagsubok na dumating sa buhay mo, but then, yung mga pagsubok naman yan is God's plan talaga kung gaano ka magiging katatag at paano mo mapaglalabanan. Ang pusa ko, ayun, tumungtong kay Nazareno. Ay. Ano bang hinahanap mo dyan? Ayan, so sorry po. Okay, so ayan, hindi ko maiiwasan talaga dahil ang dami kong pusa. Ayan. Okay, so yun. So this year, 2023, goodbye na po kayo sa mga bad vibes, no? Welcome natin ng good vibes for 2024. So, alam nyo yun yung mga mabibigat. For sure, meron namang new beginning or rebirth, no? Nitong darating na 2024 sa'yo collective, no? Kasi marami tayong mga readings before na nandun yung natapos na yung mga struggles mo sa buhay, yung mga pagsubok nyo. So, andun yung magkakaroon na kayo ng mga kaginhawahan, ganyan. I-manifest nyo lang din kung ano yung mga minamanifest nyo na 2023 na for sure is nakukuha nyo na siya unti-unti nito bago mag-bare months or bare months na receive nyo na yung mga yan, yung mga minamanifest nyo, then continue nyo lang yung manifestation. Basta, andun yung make sure na nagmamanifest kayo pero gumagawa naman na kayo ng kabutihan sa kapwa. Hindi yung nagmamanifest kayo, then nakaka-receive kayo, inaangkin nyo lang, yung inyo lang. I-share nyo siya sa iba. No? Marami namang ways, no? Kahit hindi naman pera, meron naman pwede naman daanin sa food, sa material things, na mga needs ng yung mga needy person, no? Mga ganyan. Especially kung alam mo talagang kailangan ng mga tao na yon ng tulong mo. Huwag kang mag-atubili na ibigay yon. No, kasi the more na nag-give ka, the more na alam mo yon, siksik-liglig ang balik. No. Okay? So 2024 is abangan mo 'yan. Okay, so ito ito is para sa mga siguro meron kayong mga iniisip, no, or maybe meron, for sure alam nyo na meron kayong bloodline na manggagamot or a healer, pero hindi nyo akalain, hindi nyo parang iniisip na yun ay mapapasa sa inyo. Pagka bloodline po kasi, hindi naman po lahat talaga is makakakuha nun. No, meron pong chosen one na tinatawag, no, na talagang pipiliin din ni God kung kanino pwede i-activate yung ganong gifts and abilities, no. Kung pwedeng isa ka kasi andito na yung card for you. So kung sino man na makaka-resonate dito, and this is a collective reading, again, hindi po to lahat para sa mga viewers, no. Kung kanino lang po ka makaka-resonate, no, is pwede nyo po itong i-claim. Pero sa mga hindi po, manood lang po, no, and makinig.
Okay? So now, since may bloodline po kayo ng healer, sa mga lalo na po sa mga may bloodline ng healer, meron naman po kasing calling, no? Meron din talagang nagkakaroon ng ganitong pagiging manggagamot or pagiging spiritual healer or divine healer dahil calling, no? Meron talagang dahil meron sa lahi, no? So dito is sinasabi na legit na healer ka. Okay? So andito yung kailangan mo tong i-enhance or i-develop this year 2024, and for sure may guidance naman to or bibigyan kayo ng guide ni God or ng mga guides nyo, ancestors nyo, spiritual spirit guides, mga ganyan, or even elementals, no, is na andyan to guide you para lalo ma-develop yung pagiging healer mo. Just make sure na yung pagiging healer nyo rin po is gagamitin nyo po sa tama, no. Kailangan matuto po kayong umiwas sa mga temptations kasi ang dami pong ganyan. Okay, so yan, isa kang legit na manggagamot. Okay? Dahil for sure meron kayong mga lahi. Or kung hindi man, is calling po yan na pinili ka ni God na maging healer. Okay, so now is meron ka ditong hinihigop ang lakas mo. Actually, pagka ganitong manggagamot, no, is mararamdaman mo to na, especially po sa mga baguhan na healers, kasi ako na-experience ko rin po yan nung bago pa lang po ako nang gagamot. Hindi ganun kalakas ang higop, pero I mean, andun yung, kasi empath, kadalasan po sa healer is empath din eh. Andun yung may nakakaharap ka na tao na na-absorb mo yung energy niya. So, yung energy mo, na-absorb din niya. Ayun, so hinihigop ang lakas mo ng mga yan. Okay? So, careful ka din, lalo ka na since siguro ikaw ay, since ito is ngayon mo lang din nalaman na manggagamot ka, no? And andito yung makaka-encounter ka talaga ng mga pasyente na may kanya-kanyang bit-bit yan. Kahit na since baguhan ka and meron ka mga pasyente na may bit-bit na halimbawa, sinalbahe ng elemento, no? Pwedeng habang ginagamot mo, pwede kayo, nagkokombati kayo spiritually, so po pwede niyang mahigop kung ano yung kakayanan na meron ka. I mean, yung energy lang ha, hindi nila pwedeng makuha kasi yung kapangyarihan mo dito. No, pero yung energy mo, kayang-kaya nilang kunin yan. So, manghihina ka, andun yung ninervyusin ka, tatakutin ka, mga ganon. No? So, kailangan itong paglabanan mo yon. And make sure after ng gamutan, matuto kang mag-cleanse, especially kung baguhan. No? Kasi andun yung talaga manghihina ka, sasakit ang ulo mo, yung mga ganyan. Okay, so, sa mga kulam naman, yan ang mahirap. Yan ang pinaka talagang delikado. So, make sure na, kaya importante talaga yung prayers, no? Na hindi ka naman bibigyan dito ni God ng mga pasyente nang hindi mo kaya. Pero andun yung wag kang magpakakampante. No, lagi kong sinasabi sa inyo yan na pagka manggagamot kayo, lagi kayong hihingi muna ng basbas, tawagin mo muna ang Diyos Ama para andun yung basbas and andun yung paggabay nila sa'yo para tulungan ka nila sa panggagamot kasi hindi naman sa'yo yan. No, yan pinagkatiwala sa iyo ni God kasi wala naman sila dito kundi Holy Spirit lang ang nandito na ginamit yung katawan mo or instrumento yung katawan mo para makapanggamot ka ng iba. Okay? So, kailangan mo lang talaga is humingi lagi ng basbas. Okay? Again, sinasabi ko sa inyo, hindi tayo Diyos. Tao lang tayo. Okay? Next is makakaahon ka din. O, diba? O, tapos na ang paghihirap mo, makakaahon ka din. Yun na yun, di ba? Since meron kang second card dito na basta si God ang iyong magiging sandalan dito, is makakaahon at makakaahon ka sa hirap. No, makakaahon ka. Basta yung faith mo is diretso, malakas, walang mangyayaring hindi maganda sa iyo. Lahat diretso. So, ito ay isa sa mga talagang inaalagaan ka rin. No? So, meron ka talagang elemento na hawak or meron kang elemento na nag-aalaga sa'yo and for sure naalaga mo din. No? So, yung mga ganito po, no, sa mga talagang aware na meron mga alagang elemento, anghel, ano pa ba? Ascended Masters, ayan. May mensahe na naman ako na-receive. Okay, so,
Okay, so ito is pangalanan nyo, no? Mas maganda yung pinapangalanan nyo sila para at least pag halimbawa nang gagamot kayo and kapwa nila, halimbawa kapwa tikbalang, kapwa kapre, no? And alam nyo malalakas, pwede nyo silang tawagin. Sila ang tutulong sa inyo para manggamot. Kasi for sure yung mga elemento na nasa inyo is mga may kakayanan din pong manggamot yan. Especially talaga matatagal na, no? Ako po ay may alaga din ganito. At bantay ko po talaga to sa mga pinto ko. Kaya wala pong basta-basta nakakapasok. Okay? So, as in talaga wala nakakapasok. No? Kahit po yung mga medyo foul, ang mga pag-uugali na tao, nagpapakita po sila. Okay. So, ayan. So, kaya alam nyo, mahalaga sa atin, especially sa mga healers, no, kailangan maging tayo, maalaga tayo sa nature, no. Hindi natin sila pwedeng i-reject or baliwalain yung mga elemento kasi sila ang nag-aalaga sa halaman, no, sila ang nag-aalaga sa lupa, sa bundok, no. So kailangan mahalin natin yung mga yan, okay, para ganun din ang pagmamahal na ibibigay nila sa atin at pag-aalaga atin. Okay. Okay, so next is charan. Ako ang iyong dinggin. Oh, 'di ba? Talagang merong alam niyo yung Holy Spirit is with us ngayon, no? Actually kanina nagbating-ting na naman yung tenga ko. So meaning ito mga ibababa ko ngayon is galing po talaga sa Holy Spirit kasi umugong po na napakalakas na naman yung tenga ko kanina. Okay? So yun po, kailangan lang po talaga na yung faith na po kay God is gawin po natin much stronger, no? Hindi lang po natin talaga actually need na magpunta sa church, no? Pero yung iba po talaga is ganun po talaga ang the best na gagawin. Okay, so ayun. So ako yung indinggin. So sinasabi nga na kumbaga kailangan po mas stronger po yung faith natin. Especially po sa inyo, no, na ito po is sinabi ko na po sa inyo na kayo is isang legit na manggagamot. No, para po maiwasan po natin yung makagawa po tayo na hindi maganda or alam niyo yon na mapalapit tayo sa mga tukso, no, kasi meron po mga pasyente po talaga na makukulit na halimbawa na pagaling nyo ang gusto ibalik, no, na parang gusto nila pasaktan kung sino yung gumawa sa kanila. Ako po kasi talaga hindi po ako nanunumbalik, na hindi po ako nagbibigay ng sumbalik sa mga ginagamot ko. Gagamutin ko lang po yan, pagagalingin ko lang po yan, pero wala pong sumbalik. No, hindi po ako kahit po galit na po ako doon sa gumagawa, hindi po ginagawa yun kasi hinahayaan ko po yung mga guides ko na sila ang gumawa ng way para maparusahan po yung mga gumagawa doon sa pasyente ko. And gumagawa lang po ako ng sumbalik sa sarili ko. Pag ako po ang inaatake, binabalik ko lang po yun sa gumagawa sa akin. Sarili ko lang po. Pwede po yun. Pero pagka pasyente ko po, hindi po ako nananakit ng mga gumagawa po sa kanila. So, sa pamamagitan po noon, kung lagi po kayong laging, ang tawag nyo po nasa Diyos Ama, hindi po kayo para sabihin yung dalhin sa kapahamakan. Lagi kayong safe. Not only you, but also yung mga pamilya mo. Yun kasi ang pinaka-importante rin dito, no? Bibigyan nyo ng balabal. Meron po kasi bakod, balabal, baluti. Kailangan po meron po kayong ganyan. And kailangan, wag lang po sa sarili nyo i-apply. Buong pamilya po kailangan protektado ninyo. Kasi anytime po, no, kung mahina po yung ganyan nyo, mga balabal, poder, balabal, bakod, pondo, mga ganyan nyo, hindi kayo tatamaan, no? Lalo na po to sa mga bagong manggagamot, no? Okay. So, yun yung ko, sa ako ay iyong dinggin. Basta kailangan lang is taasan nyo pa po yung faith, no? Mas palakasin, ganyan, para po maiwas po tayo sa lahat ng kapahamakan. Hindi lang ikaw, collective, kundi buong pamilya. Yun lang naman. Okay? Kaya kailangan, kung wala kayong mga ganyan, balabal, bakod, baluti, naghanap na kayo, no? Or gumawa kayo ng ways para magkaroon po kayo ng ganyan. Kasi anytime po pwedeng bumalandra yan. Pwede pong sa anak, sa asawa, sa kapatid, sa tiyahin, sa kung ano man. Kaya kailangan po is andun yung meron kayong mga ganyang hawak,
No, kailangan palakasin nyo po yan, imantra nyo po yan. Paano po ba ang pagmamantra ng mga orasyon? Kailangan po, bigkasin nyo yan, usalin nyo po yan ng 108 every day. Kung kailangan every day po, gawin nyo po yan. Para po nasa katawan nyo na po yan. Kailangan nyo po kumain ng dasal araw-araw para po sa protection nyo. Hindi lang sa iyo, kundi sa buong pamilya. Next. OMG. Ginayuma ang jowa mo. Okay, may para papasok tayo sa love. Pero ano lang tayo dito 4 cards na lang. 2 cards na lang, remaining 2 cards, okay? Okay, so ginayuma ang jowa mo. My goodness, isipin mo yon, ano? Ginayuma ang jowa mo. So, ito is ito is, since ikaw to collective, so ang person mo dito is, andun yung ginayuma daw ang jowa mo. So, make sure na konting pasensya, and since ikaw is a legit na manggagamot, for sure alam mo na may karga to. Yun lang din ang kagandahan sa mga healer, no? Alam nyo kung ano ang meron dyan sa mga sa family mo, no? Or sa friends mo, alam mo kung may karga o wala. Kumbaga, alam nyo yung tipong hindi nyo na kailangan pa magpunta ng doktor, hindi nyo na kailangan pumunta pa ng manggagamot. Ikaw na mismo ang gagamot, no? Like yan. Katulad niyan is meron kang ginayuma pala yung jowa mo. Yan. Okay? So, better na maghanap ka na ng mga healers or ikaw mismo gumamot dito sa jowa mo na may karga ng love spell. Okay? And also, etong jowa mo is tinatablan din ng tigalpo. Maraming klase ng tigalpo. No? Ang tigalpo is po pwedeng, alam nyo ang tigalpo kung hindi nyo ito magagamot, pwede nyo ikamatay. No, pwede ikamatay ito ng merong tigalpo. Meron kasing tigalpo instantly para ka na stroke. Pero akala nila stroke sa medical, no? Pero pagdating sa spiritual yun nga, no? Para kang biglang hindi ka makakilos, parang na-stuck yung paa mo or kalahati ng katawan mo, andun yung biglang sasakit, sobrang sakit ng ulo mo na kahit na anong inom ng gamot mo, walang nangyayari. Yung mga ganun. So, yan yung isa sa mga delikado, no, sa mga black magic na ginagawa ng mga best friend natin ng mga mangku. Okay? So, kailangan nating pakaingatan yung ganyan. Ano? Kaya nga maganda talaga is meron kayong mga pangdepensa. So, ano ba yung mga pangdepensa na yan? And sorry, no, hindi ko nga po pala na-continue yung about sa Tres Picoroma. Okay? So, ang kailangan nyo dito is magkaroon po kayo talaga ng mga amulets. No? And especially yung mga ganito, mga healing oils, mga ganyan for protection, yan ang mga kailangan nyo. Okay? And also, ito is ginagawan din to sa inyo. No? Pwedeng sa'yo din to collective na binibigyan ka rin ng death spell. And ito is para to sa mga kahit wala, hindi to sa mga para sa mga may bloodline. Ito naman is para sa mga calling, no? May calling na maging healer. Maybe may pinagdadaanan ka ng mga black magic before, pero intense, no? Na talagang andun yung na-stuck ka, mga ganyan. And andun yung tipong suicidal ka na kasi parang iniisip mo saan nakukuha ng ganito, na tipong nag-back to zero ka. No, nawala ka ng halos ipakain sa pamilya mo. No, kasi andito yung alam nyo, every time na meron tayong black magic sa katawan, talagang andun yung gapang ang buhay mo. Damay-damay. Pati negosyo, lahat damay. No? Bakit ko naman nasabi to? Kasi nga po, experience ko to eh. Kumbaga, ito is testimony ko na po to, no? So, ano ko na to? Napagdaanan na, kumbaga. Kaya, yung death spell is, hindi naman to tatama sa'yo. I mean, ito is either sa'yo, collective, or doon sa person mo. Pero kasi dito is inaano natin dito si jowa mo, and tinapaan din ng tigal po, and at the same time, meron din siyang death spell. Kung hindi niya makukuha tong person mo, better na mamatay na lang daw. Ganun. Okay? Pero, syempre, nandiyan ka sa healer, so, hindi yan mangyayari, no? Alam kong kaya mong kontrahin yan, alam kong kaya mong baklasin yan, no? Kayang baklasin yan. Ako nga, nabaklas ko yan. Kahit baguhan lang ako, depende yan, basta nandito ka, no? Mahal ka ng Diyos, no? So, mahal ka ng Diyos, ama, kaya hindi ka pababayaan, no? Kung ano man yung hilingin mo at alam naman yung good intention at maganda naman ang talagang hangarin mo, no? So, hindi ka para, mo yung hindian. At alam mo yon, kahit hindi mo hilingin, andun nga yung kahit hindi mo hilingin yan is ibibigay sa'yo dahil alam ng kailangan mo. Okay? So, next card tayo.
Dito naman tayo sa ating pa-third eye effect. Okay, so shuffle tayo. Shuffle, shuffle. Shuffle, shuffle. So dito kukuha lang tayo ng 3 cards, no? Tig 3 cards, 5 cards tayo dito. Then sa last deck ko is 3 cards. Okay. Okay, so oops. So we have to 3, 4, ito na lang. Okay. Okay, doke, okay, doke. Okay, so first card natin is imprisoned. So, ito is isa to sa mga dinanas mo noon, no? Pero ngayon is talaga andito yung nakawala ka na naman dito no, sa pagkakakulong, sa pagkakaroon mo ng stuck energy na kumbaga na-overcome mo na to nitong year 2023, kaya andito na yung nakapag move forward ka na ando na yung transformation mo na hindi pa naman ganun ka bonggang-bongga yung transformation, but ando na yung pagbabago, which is malaking nakaluwagan sa'yo, no? Kumbaga ando na yung nararamdaman mo, and dito mo talaga naramdaman yung presence ni God na talagang andyan siya, no? Na hindi ka na pinapayaan. Okay, so anuhin mo na lang yon, ituloy-tuloy mo lang. Bakit ka ba nakawala sa ganung sitwasyon? Kasi nga, syempre, andun yung talagang tuloy-tuloy, no? Talagang yung communication mo with God is talagang dire-diretso, na marami ka mang nagkaroon ka man ng maraming pagkakasala before. So, andun naman yung talagang sinurrender mo naman na lahat. So, andun naman talaga yung kinlens ka rin ni God, no? Kaya, ngayon, yung mga blessings mo is antayin mo patiently, kasi talagang si God is hindi naman nagbibigay ito ng buhos, no, or instantly andyan na sa isang pitik, andyan na kagad yung mga grasya. Hindi, still andun pa rin yung salita na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So unti-unti, at least nararamdaman mo na ngayon, mararamdaman mo na rin, especially ngayon 2024 na talagang nagkaroon ka kasi na marami big changes sa buhay mo and sa mga ginagawa mo. So expect mo ng 2024 na mas boom ka or magkakaroon ng growth lahat, no? Spiritual, physical, emotional, mental, and also sa financial. Okay, so next card mo is andito yung medyo careful ka sa sa mga social media, no? Kasi we have technological progress, and andito yung abuse of technology, no? Use of technology, no? So andito yung medyo kung medyo active ka sa mga social media, sa lahat no social media platform, medyo lie low, or better gawin mong private yung mga, especially sa FB, no? Malaking tulong ang FB, pero malaking kasiraan din ng FB, yung ganun. So kailangan dito i-balance mo lang, no? Balanse, laging balanse. Okay, so better na private mo na lang siguro, mas maganda. Okay? Okay, so now is we have true love and military, parang may kasiraan na, and hallucinations. Okay, so kung babasahin ko to at iaanuhin ko to, paiiksiin ko tong 5 cards na to, no, is parang sinasabi dito kasi sa first deck natin na may gayuma nga si jowa mo. So dito is pumapasok dito na kailangan mo paglabanan to, dahil alam kong itong jowa mo na to or itong partner mo na ito o kung sino man tong karelasyon mo is talagang true love mo na, no, na parang gusto mo parang ito na yung the one mo. So ang gagawin mo dito parang since alam mo may karga to na love spell, no, and gusto kasi dito since meron ditong military, or parang gustong sirain talaga yung relasyon nyo, na parang alam kasi nitong gumagawa ng love spell dito sa person mo, na pagka nawala tong person mo sa'yo is andun yung ikakapraning mo, or parang ikakasira ng ulo mo, or parang andun yung maliligaw ka sa path na binigay sa'yo ni God, no? Pero alam ko kaya mong paglabanan to.
So, dito is parang ikinulong ka rin dito nung mangko and itong person mo na para mapunta ka sa ganong sitwasyon na yun nga, masira kayo hanggang sa parang ikaloko mo yung pagkawala nitong person mo. Kasi nga, talagang iiwan ka nito dahil nga sa gayuma. No? And andun yung lalagay ka na sa stuck situation na talagang yung stuck energy is buhay na buhay sa'yo dito. But then, dahil nga healer ka, kahit nabaguhan ka, kayang-kaya mong paglabanan yan. So, ngayon, ito is parang warning sa'yo na ito yung medyo may encounter mo year 2024 na medyo magkakaroon kayo ng hindi magkakaunawaan ng partner mo. So, make sure na pwede mo naman kontrahin to, no? Since ito na, nilatag ko na yung card. Kung sino man na makaka-resonate. No? So, pwede mo naman kontrahin to. Bakuran mo na agad. Banata mo na agad ang bakod. No? Or baklasin mo agad kung ano yung meron dyan sa jowa mo. No? Daanin mo sa ritual para bonggang-bonggang tanggal yan. Okay? Madali lang naman po ang ritual, no? Basta yun nga po sinasabi ko sa inyo, hihingi muna kayo ng basbas at pahintulog sa Panginoon bago kayo gumawa ng ritual. Kasi po ang ritual is sa napaka-sagradong ginagawa ng mga healers. Even mga priest, no, is kailangan po nila ng solemn na lugar or kailangan talaga tahimik para maisagawa ang ritual. Okay? So, okay, so 3 cards na lang tayo. Kukuha lang tayo dito parang ano ba? Ay, walang lumabas. Ayaw magbaba. Ulit. Last. Pagka wala. Close na tayo. End of, reading. Pag wala pa rin bumaba. Yung sabihin, nasabi ko na lahat. Okay, so wala po. Sorry. So, yun na po ang ating mensahe. So, yan na po yung reading natin for today. So, sa mga naka-resonate po, no, and kahit po sa hindi naka-resonate pero nakapakinig and willing naman po na talagang sumubaybay dito sa ating Angel Whisper 11 na channel is sa mga hindi po nakaka-subscribe, no, paki-click po ang subscribe button, then paki-like and share din po, and meron din po notification bell dyan, no, paki-click na rin po siya para po maging updated po kayo sa mga reading po natin. So again, itong reading po natin na to is more on spiritual po talaga. No, na minsan po talaga nahaluan po ng love reading. Minsan po nagla-love reading ako. Na talagang love reading lang. Pero ngayon po kasi is more on vision po kasi ako, no. So more on may mga mensahe po kasi pumapasok sa visions ko. So kailangan ko lang po itong i-share sa inyo. So itong reading po natin na to is more on vision po to, no. This is a godly message. So hoping po na meron po ako naihatid na mensahe sa inyo na may apply nyo po sa pang-araw-araw na buhay. Okay, and especially dito sa pagpasok po ng 2024. Okay, so that's all, and maraming salamat po. God bless us all and Happy New Year po ulit. Bye!